Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Nako, ito isang general po, binisto po yata itong si Junior at ang mga special envoy natin no sa Pilipinas. Tila yata yung mga opisyalis natin sa Pilipinas tahimik sa nangyari doon kay Venezuela na si Maduro ba yon at kay Trump sa pagitan nila no. Bakit tahimik kaya lalo na ang administrasyon no? Yung Impinklawa naman parang against yata, parang pro Valenzuela, no? Hindi na muna nila inalam kung ano yung kaso ng presidente nila do, no? At ito namang administrasyon naman ngayon, binuko ngayon ng isang general na si De Leon, no? Na bakit kaya nananahimik sila, no? Sa ngayon, dapat magsalita sila tungkol dito no? Hindi kaya dahil ayon sa tsura ng iba, guilty. Dahil alam naman natin si Trump kung ano ang ibig sabihin nito, kung bakit nahuli si Madarugo ba tawag doon? Anong pangalan ng lalaki na yon? Si Madarugo? Si Maru? Ang pangalan ng lalaki na yon yung nahuli? O ito, tignan mo natin to, basahin mo natin tong pahayag ni isang general po na si De Leon. No? Kahiya-hiya para sa local envoy, ang palakpakan, ang pagbalabag sa soberenya gamit ang issue ng droga. Dito, pamagat pa lang Talagang, paghihimagsik na no? Bakit kaya tahimik sila? Alam mo, sabi niya na matatanda, silence means yes, parang gano'n. Parang gano'n. Kasi dapat ikaw, di ba si Pangulong Duterte, pag may nangyaring ganito, dapat, kasi kaalyado ka Hindi ka pwedeng, kumbaga sa kapitbahay mo, lahat kayo magkakampi, hindi pwede pag may gulo, ikaw hindi ka lalabas. Kailangan pag may gulo, nakikisama ka. Kaya nga kaalyado ka Kaalyado ka lang ba pag sa ginhawa? Pag sa agantong kaguluhan, di ka na kaalyado? Dapat sa pamamagitan ng pagsasalita mo, nakikinig ang ibang bansa, di ba? Ando doon yung pakikisama, ando doon yung tinatawag na kakampi mo, di ba? Bakit tila yata tahimik ngayon, no? Sino kakampihan? Kasi hindi pwedeng kampihan. Kasi nga naman, baka mag-guilty, sabi ng iba. Pwede namang kampihan ng Amerika. Kaso nga ito, basahin natin para mas maintindihan nyo. Mariin at walang preno ang naging reaksyon ni retired Brigadier General Orlando De Leon. Na talaga itong si De Leon, matapang talaga to Kaugnayan ng mga kaganapan sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela. Lalo na umano'y pananahimik o pag-iwas ng ilang lokal ng personalidad na kilala sa pagiging maka-Amerika. Pero kay De Leon, ang pinaka-problematic sa lahat na ay ang palakpakan, ang paglabag sa soberenya ng ibang bansa gamit ang issue ng droga. Bakit kaya? Alam ba ninyo kung bakit hindi makapaglabas ng pahayag ang ating mga lokal na envoy bilang suporta sa ginawa ng US sa Venezuela? Dapat kakampi ka nito Di ba? Kakamay-kamay ka pa. Hanapin niya natin yung kakamay-kamay patong si Junior kay Trump, di ba? Tingnan hanapin niya natin ito magkasama pa sila ngayon yung patunayan ngayon yung patunayan na totoo to, di ba? Kasi kaalyado tayo ata, di ba? Sige nga, ayaw sa China ngayon ngayon naghihipit kayo, kailangan syempre ng paliwanag mo diyan, di ba? Dahilan kahit malabo sa China alam ba ninyo bakit di makapaglabas ng pahayag ang ating lokal na envoy bilang suporta sa ginawa ni US sa Venezuela? Una, sa pagsuporta sa US, maaaring magbigay ng dahilan kahit malabo sa China na gawin dito sa Pilipinas. Ikalawa, kahiya-hiya para sa kanila na palakpakan ang paglabag sa soberenya ng isang bansa gamit ang issue ng droga. Complete nga naman, di ba? Kasi pag kinampihan mo tong Amerika, at dapat naman talaga kampihan mo. Kasi yan, ano to ibig sabihin nito? Sige nga, ngayon nako-corner kayo, di ba? Hindi kasi kayo totoo di ba? Kung naging totoo lang kayo sa taong bayan, mauunawaan namin kayo, di ba? Ngayon, nako-corner sila, ko-conflict sila. Bakit? Hindi nila pwedeng palakpakan to. Bakit? Kasi ayon sa iba, paglabag sa soberenya to ng Venezuela. Di ba? Sino ba lumabag sa soberenya ng sariling bansa? Kayo magsabi, kayo sumagot. Naniniwala ba kayo? Bago tayo magpatuloy, isang subscribe, isang like muna dyan. At syempre, ilagay nyo yung sagot nyo. Naniniwala ba kayo dito isang conflict po ang nangyari ngayon? Na hindi sila nananahimik ngayon sila dahil hindi sila makapagbigay ng komento dahil alam nila, nilabag din nila ang soberenya ng sariling bansa. Alin yun? Yung pagdala kay Tatay Digong. Ilagay nyo nga dyan kung naniniwala kayo na kaya hindi sila makapag-comment kasi nagigilty sila dahil sila mismo ay nilabag nila ang sariling soberanya ng ating bansang Pilipinas.
nung dalhin nila si Tatay Digong, nakatuwang sila sa dahig. Hindi naman katabi nila, hindi ako may sabi. Di ba? Sabi niya, kinidnap daw si Tatay Digong. Di ba? O ngayon, nalabag ang soberanya natin. O ngayon, saan kayo magko-comment kayo dito? Kakampi tayo ng Amerika. Alangan naman, kalabanin nyo, katulad ng dalawang party list na yun, yung Makabayan Black ba yun? Kinundi na. Administrasyon to. Kailangan, di ka kukundina dyan. Kailangan, may pagsuporta ka dyan. Bakit tahimik ka? Di ba? Kailangan, may action ka dyan. Ano ka ba? Kinukundina mo ba to? Itong gawain na to, pag sinabi mong kinundina ka, si Trump ang bahala sa'yo. Ewan ko lang, may mahihiga pa suporta. Di ba? Nakita niyo yung conflict? Di ba? Hindi niya pwede sabihin na, kinundina mo yan, soberenya, tayo mismo lumabag sa soberenya natin, sariling lahi natin. Gets nyo ba? Samantalang, tapos ito pa sabi, issue sa droga. Alam niyo naman, sabi ng kapatid. Alam niyo naman, di ba? Sabi, ading ba yun? Ading, umuwi na tayo. Ading ba yun? Ading, umuwi na tayo. Magpagamot ka na. Sabi, hindi ako may sabi yung kapatid ang may sabi. Ngayon, bakit nananahimik? Kung walang sabi ng chismis, kung daw walang tinatago, hindi mananahimik. Magsasalita daw about sa Amerika. Na ano ka ba? Pro-Valenzuela ka ba na presidente? O pro-Trump ka ba? Kakampi ka ba? Ba't ayaw mo, bakit? Sa pananahimik, marami ibig sabihin. Samantalang tayo mismo ay may drug-dependent zombie. Sino kaya yun? Na naninirahan malapit sa Ilog Pasig. Ano ba yung malapit sa Ilog Pasig? Malacanang yan. Ikaw naman, Sir General De Leon, ano yun? Parang sinasabi ni General De Leon dito, hindi niya magawa na makapagsalita dahil sa lumabag ang soberenya at parang lumalabas, sinasabi niya rito, pinatutunog niya, tayo daw mismo may drug-dependent zombie. So, ibig sabihin, pag nangilam tayo, baka mag-guilty nga naman. Parang yun ang tignan natin kung may lalabas na pahayag ang mga American lapdogs. Ayan, etong tatlo na to, bakit tahimik yata silang tatlo ngayon? Di ba? Bakit tahimik sila ngayon? Itong pangalan na itong lalaking to, kayo na magpangalan dyan, ayoko pangalanan yan. Basahin natin ang comment para naman medyo, napanood ko na yan sa hula ni Madam. Lahat na sinabi niya, magkakatotoo, baka mangyari din sa Pinas. Sinong Madam ang siyasabi mo ng hula? Nagkatotoo yata hula. Di ba? Sinong Madam siyasabi mo nagkatotoo ang hula? Parang si Jay ba yan? Sana sakupin din tayo na para mahalala natin. Alam mo yung mga ibang Pilipino, mga talaga, mga paimbabaw talaga, no? Galit sa Amerika, pero kuwari galit sila sa China. Hindi mo maintindihan kung saan sila papanig, di ba? Hindi makapagbigay ng pahayag dahil si Manduro ay leader ng drug cartel, supplying drugs in the US na ikinamatay ng 100,000 Americans, kaya galit na galit si Lolo Donnie, baka yan pa ang supplier ng mga bangag sa Pilipinas. Hindi kasi, di ba? Biruin mo, naapektuhan to, 100,000 Amerikano pala. Dapat inalam nyo muna kung ano talaga kaso ng Valenzuela president na yun. Hindi nakikisimpatya kayo. Itong mga pinklawan na to. The people of Venezuela are celebrating. I hope we are the next country will we celebrate. Kalad ka rin ang mastermind na nakawata ng drogista. Ayan, sabihin nyo, si Tatay Digong na naman. Di ba? Iniuog na naman si Tatay Digong dito. Na si Tatay Digong daw, uhulihin daw ni Trump kung sakaling di napunta sa ICC. Dahil din daw gumagamit ng drugs. Naman, ito nga, administrasyong ito May nagawa ba to tungkol sa Addictus Benedictus? Ayun, lagana pa rin. Mababa daw rate, crime rate. Sus! Sinasabi nyo yan, hindi nangyayari sa totoong buhay. Nakikita namin mataas ang crime rate. Di ba? Kahit sabi daw, maghanap daw kayo ng kalsada na may drug, Addictus Benedictus. Ang dami! At sa panahon ni Pangulong Duterte, hindi man naubos, pero takot sila, nabawasa. Dito, nabawasan ba? Sige nga, ilagay nyo nga sa Pilipinas, kayo mamamayang Pilipino ang sumagot para matauhan tong mga to. Kasi sila, naniniwala sila sa sarili nilang konklusyon, sa sarili nilang guni-guni, sa sarili nilang imahinasyon, sa halusinasyon. Kayo, sumagot tayo mga Pilipino ngayon. Naniniwala ba kayo na tayo ay bawas na ang drug cases natin sa Pilipinas? Mapakrimen man o mapa-user o
magbentahan. Sige nga, ilagay nyo nga sa baba dyan para makita ng mga to, matauhan ng mga to kung ano talaga. Naniniwala sila sa mga survey ng kanilang sarili. Mataas daw, kesyo mababa daw crime rate. Di ba? Takot si Bangag. Donnie is watching you. Tama ang ginawa Trump. Okay. Di ba ginawa niya sa tatay niya yan? Wow, galing ang ginawa ng presidente ng Amerika, Trump. Sana gawin dito sa Pinas Total. Kasi Head General Bronner ay hawak ang Pangulong Bangag na kasama ang korupsyon. Tahimik si Bangag, baka siya susunod ni Trump. Tahimik, baka isunod. Hindi naman, marami pang proseso yan. Ang dalawang yung unggoy, si Terralella at Gibo, nabubudol walang presscon. Di dapat mag-presscon sila, unboy sila eh. Diba? Susunod na Marcos family, kukunin na din ng Amerika dahil sa korupsyon at lubog sa ekonomiya at komunista, palakad ng gobyerno natin. Kinuha ng Amerika ang press at asawa ng bansang Venezuela. Ganito din sana mangyari sa Pilipinas. Kaya makuha ang terorismo, kaysa makuha ang mga terorismo ang bansa natin, sila ang kukuha. Dahil mas kinakasuhan pa yung nagsumbong kaysa sinusumbong. Ito nakakapag-init ng ulo sa bansa natin. Ha? Kinakasuhan pa yung mga vlogger. Alam mo, nakakapag-init ng ulo, hindi naman si BBM eh. Hindi naman yung mga administration nakakapag-init ng ulo. Yung mga vlogger na sunod-sunuran, na uto-uto, na mas binabati ko sila nagsumbong kaysa na isinusumbong. Walang pinaniwalaan. Tingnan mo, ha? Nagsanib pa sana ang lahat ng mga kilalang tao sa lipunan. Hindi sila naniniwala. Lumabas si Gutesa, hindi maniwala. Si Marcoleta lumabas, di naniniwala. Lahat na lumabas, di naniniwala sila. Ganyan po itong mga to. Gusto nilang palabasin, gusto nilang panagutin yung korupsyon sa Pilipinas. Pero pag may lumabas sa tao para manindigan sa korupsyon, babati ko sila, ayaw nila. So, ibig sabihin nun, ayaw nila may matuklasan na may big fish. Sa madaling salita, maaring alam na nila yung big fish, pero pilit nilang pinagtatakpan. Di ba? Tatawa nga ako sa isang ayoko na mabanggitin yung mga hip-hop na, di ba, yung mga sabi nila, di ba, napanood naman yun, ikulong ang mga magnanakaw, ikulong, ang galing, the best. Pero tanong, sino? Sino ikukulong? Madaling sabihin, ikulong ang mga magnanakaw. Sino ikukulong? Pangalanan nyo, pinangalanan na nga ng Pangulo kung sino eh. Di ba? O, yung mga naglabas ng maleta, sino eh. Pangalanan nyo. Yeah? Bakit takot kayo? Yeah? Hindi mo pwede sabihin, in general, ikulong ang mga magnanakaw. Sino? Kasama ba yung mga ano dyan, yung mga hold-upper? Yung mga nandiyan sa nagnanakaw sa bangko? Kasama ba yung mga napupuslit dyan sa kanto sa mga Maynila? Kasama ba yun? Alin doon? Sino? Hindi nga naibalik ni Kong Recto ni Pres Marcos ang 60 billion na pera savings PhilHealth. Inilipat na lang sa project at pera savings sa PhilHealth. 173 billion at hindi na ibalik pera ni Kong Recto. Pres Bongbong Marcos of the Philippines. Tama ka kay General Orlando De Leon. Ang drug-dependent zombie ay nakatira malapit sa Ilog Pasig. President Trump came from human life. Venezuela, Pres Nicole Maduro is dictator of 4 decades of drug. Pinakumpara nila si Maduro daw sa si Duterte parehas daw diktador, parehas daw drug addict. Si Duterte, drug addict? Yung pentamil yata yun? Hoy, wala lang kasi kayong maibutas. Ayaw nyo. Kahit sa muntignan, walang senyales si Duterte na gumagamit. Hindi yung gumaganon-ganon. Di ba? Yun, yung penta, sabi niyang pentamil ba yung iniinom niya? Reseta ng doktor sa kanya, hanapan mo siya reseta. Kung saan siya sabihin niya yun. Di ba? Kung sakali may gumagamit siya nun. Wala akong nakikita na gumagamit si Tatay Digok na senyales. Sa kamataas ang pag-iisip, hindi uutal-utal magsalita. Di ba? O sino ba may sintomas ng gumagamit? Sige nga, kumpara nyo nga. Aba, kahit sinong loko-loko, tanongin nyo, sino sa dalawa na yan gumagamit? Di ba? Bago kayo magsalita, tignan nyo muna yung mga sinyales. Di ba? Now, Venezuela, people of Happy are rejoicing because they are free from Maduro's. Tuwang-tuwa pa. Ayan ang indikasyon na ang mga Venezuela ay talaga nakalaya sa isang sitwasyon. Dapat magsasalita ang mga envoy natin. Pero sige, sana isusunod na yung presidente ng bangag at adik. Pero ito, alam mo ang pinaka-ano ngayon ng Pilipinas, sinasakyan masyado nila issue na yan eh. Pero syempre, balita yan. Pero ang totoong issue talaga ito,
nagsanib po yan sa tatlo. Sabi, ito na yung dream match na tinatawag na solid lineup na alam naman natin before nakausap sa saganang mamamayan si Libiste ni Senator Marcoleta. Ako, duda ko lang. Tsorya lang to, huwag niyong paniwalaan. Baka nga talagang si Libiste sa kasi malakas loob ni Libiste dahil nasa likod niya si Marcoleta. Wag talagang nabibigyan kasi, di ba? Ako tsorya ko lang Kaya, ang pinakamaganda niya, leader nila si Marcoleta Kasi sa senador, si Marcoleta naman palaban O, sige nga, magano ka ng hindi palabang sa senador? Sino palaban dyan? Sige nga, takipan meron. Yeah? O, si Marcoleta, palaban. O, itong tatlo na to. Kulang pa to Si Rolando Cardema, si Respicio, si Harold Respicio at si Henry Marcoleta. Tapos na laban. Kopya at listahan ng mga insertion ibinigay kina Kong Kiko Barsaga at Kong Eli San Fernando. Yari na kayo. Na ang kopya, hindi niyo paniniwalaan to, syempre. Di ba? Kahit galing sa CCTV kay Cabral Files. Di ba? Hindi niyo paniniwalaan to, syempre. Mamayapang bagong taon sa inyong lahat. May kopya na rin pala sila Kong Kiko Barsaga at Eli San Fernando. Kamanggagawa party list sa listahan ng flood control project insertion. Syempre, sasabihin naman, DDS na naman to. Sasabihin naman, DDS na naman. Yung mga loyalista, sasabihin naman, DDS na naman to si Eli San Fernando. Di ba? Hindi yan DDS. Tinira niya si Bato nakaraan Di ba? Sabihin niyo, DDS na naman. Kahit hindi DDS, gagawin nilang DDS. Para yung taong bayan, pakiramdam nila, huwag pakaniwalaan yung mga DDS. Di ba? Ganyan mga ugali ng mga to. Hindi na sila makamove on. Sabi ko nga kahit halimbawa si BBM na lang, ulitin ko ulit. Kung nabuko na, sasabihin nila DDS na si BBM. Maniwala kayo, ganyang kaparanoid na tong mga to. Di ba? Ganyang kaparanoid na yung mga yan. Si Dilima, ito, Ano sabi ni Dilima? Ito ano sabi ni Dilima kay, sa amo nyo? Support pasabog ni Marcos Jr. at Dilima. Gagawin nilang DDS pustahan tayo. Akala ko ba pinklawan ka? Keyboard warrior. Akala ko ba pinklawan ka? DDS ka na rin. Hindi porket sinisilip yung administrasyon, DDS na. Tinuturuan ko lang kayo para may matutunan naman kayo. Napapako na kayo sa DDS. Sa kakahabol niyo sa DDS, ang DDS lumalakas. Kayo, nagiging inutil na kayo. Di ba? Pustahan tayo. Kay Dilima, sinabihan niyang support at pasabog ni Marcos Jr. Pustahan tayo, gagawin lang DDS si Dilima na malabo mangyari. Gagawin nila yan, hindi pwedeng pinklawan kasi pag sinabi nilang pinklawan yan, ang gagawin dyan, kukuyugin sila ng mga pinklawan. Wala na silang tatakbuhan kasi ang tatakbuhan ng mga loyalista, mga pinklawan na lang. Kaya hindi nila gagawin pinklawan yan. Ang gagawin nila dyan, vlogger yung sa Canada, pati si Dilima, napaniwala na rin ng mga DDS, mga DDList. Di ba? Yan naman, kukontent. Postahan, abangan nyo. Iko-content nila to si Dilima, gagawin nilang DDS. Kahit hindi naman. Tignan nyo kung gaano sila kahina. Predict ko ang gagawin ng mga yan. Sige. Yan ang mangyayari dyan. Ngayon, dream match to. Dream solid lineup to. Ito yung dream na tatawag na dream group na tatawag na dati haka-haka lang ngayon nagsama-sama na sila. Kulang pa yan. Tatlo pa kulang dyan. Si Henry Marcoleta, Respicio at si Ronald Cardema. Cardema ba tawag doon? Yung sa Duterte Youth, no? Magbasa tayo ng mga komento kung sino pa Salamat ko. Akala ko wala nang matino na kongreso. Salamat para sa mga bata. Jensei. Salamat siya sa pag-asa ng Pilipinas. Sila pag-asa ng Pilipinas Imbis na yung otoridad at administrasyon ng Pilipinas kumikilos, ito pa, nakakapag-itang ulo, papaalala ko lang. Alam niyo ba yung vlogger na attorney, nagigitara, yung nagbe-bass, ang pangit ng tono, ang pangit pa ng banda niya. Hindi ko sabihin ko ng pangalan biruin mo, sabihin ba naman niya si Libiste, ang ganda pa tono ng boss niyo, si Libiste, nag-iingay lang yan. Hindi siya nakakatulong. Nag-iingay lang yan. Istorbo lang yan sa pag-iimbestiga ng DOJ saka ng ombudsman. Oy!
Ano ka? Ha? Pasikat kang abogado ka. Halika, debate tayo. Debate tayo. Vlogger lang ako. Abogado ko. Debate tayo. Tignan natin kung manalo ka sa akin. Ha? Ng katwiran. Ha? Pati yung gitara mo, di ka, banda ka na. Tagal mo nagbabanda. Ang pangit pa ng tunog ng gitara mo. Pangit pa ng... Ako, hindi ako nagigitara masyado. Pero medyo, meron akong gitara dyan. Tumitipati pa rin ako konti. Marunong pa ako sa'yo. Oh. Di ba? Sabi ba naman nyo, si Libiste daw, nag-iingay lang daw. O hindi, nangangalampag yan. Para yung gobyerno natin magsimula na mag-imbestiga. Kasi, sabihan ba naman niya si Libiste, panggulo daw sa investigasyon ng ombudsman, saka sa investigasyon ng ginagawa ng mga administrasyon, may ginagawa bang investigasyon ng administrasyon? Tanungin ko nga kayo, simulan mo kay Lacson, simulan mo sa ICI, simula mo na mula na namatay si Cabral di umano na tumalon, kunwari, hindi ko alam, nilabas ni Libiste ang mga papel, dapat doon pa lang nagsimula na kayo mag-imbestiga. Anong ginawa nila? Hindi nag-iimbestiga. Anong buwan na ngayon? First week, magja-January na, hindi pa nag-iimbestiga. Nasa na si Vince? Pati lumabas. Tapos sasabihin ng mga abogadong vlogger na to, si Libiste nang gugulo na, nag-iingay lang, nangangalampag yan para ituloy ang investigasyon. Di ho ba? Ano ito? Wala sa sarili ito mga to. Nawawala na kayo sa sarili nyo. Huwag nyo na ipaglaban yung mali. Pumanig naman kayo, hindi sa kanila, hindi sa Duterte, hindi sa Pinklawan, hindi kay Marcos. Alam mo sa akin pumanig? Sa pulso ng bayan kung saan gusto nila na maimbestigahan na. Hindi naman gusto ng DDS yan eh. Gusto ng mga neutral din na tao yan. Diyan kasi kayo napapako, akala nyo lahat na nagsasalita puro DDS. Kaya akala nyo, lahat na nangyayari ngayon, gawa ng DDS. Napaniwala kayo sa sarili nyong paranoid. Tama, mali. Napaniwala kayo sa sarili nyo. Diba? Sa susunod, pag may nagsalita na isang tao na pumuna, huwag nyong gagawin DDS. Pakinggan nyo. At sa pakinggan nyo, kung may sinabing kakaiba at mali, tandaan nyo ang gawin nyo, imbestigahan nyo yung kanya nilabas. Katulad ni Libiste, naglabas ng files. O, imbestigahan nyo. O ngayon, nandito na, nasa 3 na ang lahat ng files, ng Cabral files. O, pasisinungalingan mo, eto si Elisan Fernando, magaling yan. Wala kayong lusot dyan. Hindi nyo pa rin paniniwalaan. Ilabas nyo yung tama. Ilabas nyo yung totoong papeles. Patunayan yung mali yung hawak nila. Madaling sabihin, mali ang hawak nyo. Anong patunay mong mali yan? Diba? Parang ganito eh. Asawa mo yan oh. Ay, hindi ko asawa yan. Patunayan mo hindi mo asawa yan. Ano gagawin? Kumuha ka ng certificate of no marriage. Senomar. Kung wala pa lang, di pa niya asawa to. Ano niya lang yan? Hindi yung pwedeng verbal mo lang, ay, hindi ko asawa yan. Patutunayan yan through evidence. Hindi po verbal. Tandaan nyo yan. Diba? Hindi yung mga vlogger, ang alam nila yan, pag sinabi ni Madriaga na ganito, naniniwala sila. Pero wala silang konkretong ebidensya. Doon yan, nagkamali na sila kay Madriaga. Anong sagot nila? Dinalaw doon si Sara si Madriaga. Sure na yung vlogger na isa. Yung kala mo, daming alam. Sure na eh. Aba, si John Vic. Hindi si Madriaga ang dinalaw ni Sara Duterte, kundi si Tebes. Hindi pa hiya mga vlogger ng BBM na, guys, ito na. Yung Pinoy Canada. Ito na guys, dinalaw ni Sara Lustay, yung ganyan. Si Madriaga. Guni-guni lang pala nila yun. Di fake news. Diba? Ito po. Hanggang dito lang po muna tayo. Talagang, ang kalaban talaga na, ito, ulitin ko. Sabi ni General De Leon, tignan nyo maigi to. Ayan, nananahimik tila yata nananahimik ang special envoy natin. Mga envoy natin nananahimik yata. Lokal na amboy. Tanungin si General, huwag ako. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Palaginip ko lahat yan. Paalam sa inyong lahat.